first time namin mag-lead sa soul. Siyempre, parang kami medyo hindi pa kami sanay sa kung paano gawin o nakitungo sa pamilibat. Sa tulong nila Kuya Randy at Alma, talagang napakalaking tulong nila, lalo sa mga kapatiran kasi doon mo makita na sila yung nagko-connect dun sa mga kapatiran. Doon parang yung kakulangan namin mag-asawa, sila yung pumupuno, sila yung talagang nag-feed sa mga kapatiran, sila yung nag-guide sa kanila. Ay sabi nga namin sa kanila, napakalaking tulong ninyo sa amin kasi bata kami pero kayo yung parang, mas pinitignan namin sila na sila yung parang nag-lead din sa amin kasi marami silang mga karanasan, experience, and talagang katulad ng sinabi ng bawat isa. Iba sila kung sabi ko nga, parang iba sila sa mga nakilala kong Kristiyano. Sabi ko nga, prayer ko dati, makakita ako, makamit ako ng mga totoong Kristiyano na talagang ibubuhay nila yung pagiging Kristiyano. And isa si Kuya Randy sa mga nakita ko. And sabi ko nga, kahit nung nawala na siya, parang nagre-rewind sa akin yung klase ng buhay na binuhay niya. And sabi ko, Lord, kahit nawala na siya, parang ganito yung klase ng pananampalataya, kung paano mo ipakita na totoo ka sa salita mo, sa gawa mo, makikita ng mga tao dahil sa bunga. Sabi ko nga dati, parang prayer ko talaga sa mag-asawang ko na makita nila kung gaano sila minamahal ng mga tao. And parang ngayon ko siya nakikita na, Kuya Randy at Alma, makita niyo ang daming nagmamahal sa inyo. Hindi nyo alam kung paano nyo tinatouch yung buhay ng bawat isa. Isa kami doon. And maraming nagmamahal. Ngayon, parang nag-grieve yung ibang tao. Siyempre dahil wala na si Kuya Randy. Pero at the same time, nagre-rejoice kasi alam natin na wala na yung pain, wala na yung sakit sa kanya. And sabi ko nga nung nakita ko yung picture ni Kuya Randy, yung nakikisali kami sa Zoom, parang nakita ko yung parang face din ni Jesus na it is finished, parang i-finish it well, parang sabi ko napakabuti mo Panginoon sa buhay niya kasi hindi nawalan ng saysay yung buhay niya, naging iniwan niya yung legacy niya sa bawat isa, naging malaking pananampalataya niya. So, ang dami ko nang na-share pero alam ko na marami pa. Ayan, tuloy ng aking husband. Ayan. Babasahin ko po yung mahabang message. Hindi po ako magpe-preach. Ako po si Yuli. Ako po ay isang kapatid niyo sa pananampalataya. At ako po ay nagsilbing isang pastor ng DICM Soul mula 2021 hanggang last year. During the time na ako po ay napahintulutan ng isang pribilehiyo na makapagsilbi bilang isang pastor at nagsisimula sa gawain, of course, through the help of Bishop Ariel. Ako po ay maraming natutunan at bilang umpisa, parang nakikita natin ng mga bata kung paano nag-umpisa maglakad, laging nadadapa. But during those times na kami ay natututo habang tinuturuan ng Panginoon, nakikita rin namin ang aming mga pagkukulang. Di ba ganun tayo? Kapag natuturuan ng Biblia, nakikita natin, ito pala mga kasalanan before. Ito pala mga hindi dapat ginagawa, na ginagawa ko noon. Ngayon, nagiging unti-unti, nawawala. Yung mga pagkukulang namin noon, nakikita namin, may mga kapatiran na nag-fill ng mga roles. So yun yung role ng isang family, spiritual family. At isa sa malaking pagkukulang namin bilang mag-asawa, hindi namin alam kung ano nakita ni Bishop sa amin, dahil hindi kami mahusay sa people relation, nakatuon lang kami, hindi kami nagsasalita, whatever, na may mga nag-uusap, because we learn a lot. And the times na kami nagsuserve sa ministry, busy, pagkatapos ng ministry, of course, pagod ka na, meron ka bang mga i-visit ng mga tao, may magkakamustahin ka ba? But I'm so thankful and grateful sa buhay ng mag-asawang ito dahil sila yung nag-feel ng gap na yun. Habang kami busy sa gawain, sila yung busy sa pag-tahi ng mga holes and mga gaps ng mga kapatiran. That's why naging solid ang mga kapatiran. Yung mga patutuan nila, Brother JC, nila Brother Bobby, kung hindi nyo na nakita sila, Sis Lel, yun po yung mga investment ng mga panahon ng mag-asawang ito na imbes na itutulog nila dahil puyat sila, or I don't know kung na-enjoy din nila kasi panggabi sila gising sila nun Sila lang pala yung puyat
Pero yung mga times na yon, it meant a lot para sa amin na buong Wilson Ministry. Kasi that time kami nagtatrabaho from 8 a.m. to 9 p.m. Mondays to Saturdays. Gagawa ka ng message, pupunta ka doon ng Sunday. We needed rest. But during the time, hindi namin kayang i-fulfill lahat ng roles. Nandun sila. So, ano yung impact sa amin bilang mag-asawa? That meant a lot sa amin. And as time goes by, marami kami natutunan. Hindi lang yun yung nag-touch sa aming mga heart. Babasahin ko lahat ng listahan sa inyo Pero kidding aside, isa siyang silent leader. Silang dalawang mag-asawa. Napaka-influential nila, hindi sa kanilang salita, pero sa kanilang pamumuhay. Ganun din tayo bilang Kristiyano, tinuturuan ng Biblia, di ba? Hindi lang tayo sa ating mga salita, pati sa ating mga gawa. Naalala ko isang beses, meron kaming leaders outing. I don't know, 2023, 23, December. Natutunan namin na magkaroon kami ng leaders outing sa Soul Family. And na-invite namin sila Kuya Randy, hindi pa sila leader that time. But of course, hindi part ng leadership ng Soul Family pa, officially. Pero of course, nagsiserve sila sa leader. Na-invite namin sila na makasama. So, sasama sila. But during that time, ang lakas ng snow. Sobrang lakas ng snow na kahit mga biyahe, hindi makatuloy. Tapos, mismong araw, lakas pa rin ng snow. Nagtanungan kami, tutuloy ba kami o hindi? So, marami na nagdududa. Tinitignan na nila ako. Siyempre, ako yung pastor Marami nang ayaw. Alam ko sa mga mukha nila, dito na lang tayo sa bahay. O di kaya, doon na lang tayo sa bahay nila, Bishop. Pero tinignan ko silang lahat, habang tinetest ko yung heart nila, tuloy tayo. Sabi ko ba? Sa loob-loob nila, yung sa isip nila nabasa ko, sabi nila, aray ko. Pero sabi nila, sige pastor, tuloy tayo. Hanggang pumunta kami sa Gapyong, hindi makakit yung mga sasakyan, si Brother James nahuli, yung gulong niya hindi makakit sa taas, pinagtutulak namin, nagkakot kami ng snow, nagpala kami and everything. That was a unforgettable experience. Nung sinabi ni Kuya Randy na sige, oo, punta tayo. Many times, pero isa sa mga example, nakita ko yung respect na binibigay niya dun sa leadership. Not only to me, but also to the leaders. Marami akong napansin na gano'n. But hindi ko inaangkin, Nakita ko yung pananampalataya ng tao na kung sino mang ibigay sa kanyang leader, regardless sa age. Tingin niya, sinaserve niya yun para sa Panginoon. So ganoon din tayo, di ba? Hindi sa tao tayo nagsiserve, pero para sa Panginoon. And during the time na na-find na may cancer si Kuya Randy, lahat kami nasaktan, lahat ng family, relatives, friends, ministry partner. And during that time, hindi siya makahanap ng tamang hospital para i-treat yung kanyang sakit. Pinunta siya sa Soul Hospital, hindi siya ma-treat. Parang dinecline siya, nireject siya, punta sa ganitong hospital. Kailangan ng email, kailangan ng letter, kailangan ng formality. Walang doktor, nag-strike. Next year pa darating. Paano yung buhay? During that time, nalilipat ako sa mga trabaho. Sobrang hirap, sobrang pagod, sobrang puyat. Pero meron isang kapatiran na find na ganito yung kanyang sitwasyon. So very moved. Even the leaders, paano nag-work yung teamwork, paano nag-work as a family, naghanap, hanggat nakatagpo, nakasumpong. And then, fast forward, tanggap siya sa hospital, na-treat siya. We were so happy. Sobrang saya, sobrang relief kasi during that time, naka-witness kami ng, wow, it's a miracle kasi stage 4, and then later on, naging okay na siya. Nagiging malusog na siya, nagiging malakas na siya, tumataba na siya. Then I was really surprised. We were really surprised nung pagbalik namin one time. We thought na nag-heal na siya, pero sinabi niya sa amin, na hindi na matitreat yung kanyang kalusugan. Sa madaling salita, untreatable, lumala na, lalala pa, terminal na talaga. So nasaktan kami, pero during the battle na
pinagdadaanan niya yung chemo, how many chemos, siya lang, Ate Alma, travel here and there, makipag-usap sa Korean, sino ba sa atin walang struggle sa makipag-usap sa Korean, sa init, bilo mo, meron kang sakit, encourage kami that time. And even nakikita namin sa kanya, alam niya kung saan siya pupunta. Alam niya kung saan siya pupunta. That's why, even yung message na sinishare dito, I am ready, sabi niya, di ba? Very encouraging para sa ating dito na natitira. Naalala ko rin, nung nagpunta sa Busan, maraming experiences, sinabihan na namin sila na, Kuya Randy, mainly kay Ate Alma. Ate Alma, kasi si Ate Alma gusto pumunta ng Busan eh. Sabi namin, Ate Alma, hindi po kayo makakapunta. Nalungkot si Ate Alma, gusto niya talaga sumama. Pero dahil sinabi, Ate Alma, hindi po kayo pumunta. Kuya Randy, talaga hindi. Pero later on, nakapunta rin sila, nakasama rin sila. It was a great experience. Naalala namin, nagtato kami nung Wednesday, pabalik kami sa house. Mabuti na lang, napasama sila Kuya Randy sa mga ganitong mga experience. O napayagan natin kahit ganito o what. It was a great experience. Makikita lang that time na among so many experiences, yung love ni Kuya Randy kay Ate Alma really deep. And one thing I learned about this situation before I end, nag-usap din kami kasi yung personality and character ni Kuya Randy, marami tayong matututunan eh. Sobrang dami eh. Sa Luke chapter 18 verses 1 to 3, isang parable ng wife ng isang widow. Sinabi ni Jesus doon na pray and do not be discouraged. So sa sitwasyon natin na ito, nakita ko sa kanila na hindi sila huminto. Nag-pray sila, even though discouraging yung situation, hindi sila nagpatinag. But despite of that situation, kami pa yung na-encourage. So I'm very grateful and touched sa life ng mag-asawa na ito at forever habang kami nandito, kasama namin sa aming mga puso at isipan si Kuya Randy at ikaw, Ate Alma. You'll never forget. So kaya hindi kayo, maraming salamat and God bless you.